Magandang napakagandang morning sa inyong lahat. Maliban lang nga po dito guys sa isang frustrated na coach na hindi natin malaman kung saang coach ba siya, napapabilang na si Coach Oli. Baka coach ata to ng mga mauutog. So ito na nga po guys. So, sayaw muna tayo. Kapag walang sabang lahat sa most ng pare, wag kang mag-iwag. Total, patapon kang hayop ka. So ngayon nga po guys, ito na naman si Coach Oli. Coach Oli, yung kanyang pangalan na tinawag tayong may tililing. Matanong ko nga, Coach, saan ba galing yung pangalan mo? Wala ka namang abs. Paano naging coach yan? Ano, coach ka ng mga tite? Ha? Ay, sorry. Pasensya na guys, ha? Real talk lang po ako. Ano, coach ka ng mga mauutog? Palagi ka bang inuutogan, Coach Oli? So, ngayon nga po guys, eto. Ano ba yan? Si Coach Oli, nakaka-stress ng kipay. So ngayon nga po guys, nagsalita na naman ng isang frustrated na coach. So ano yung sabi, Mima? Wait lang, makinig kayo. Yung argumento niya guys, naiinis siya at natu-turn off sa atin. Bakit naman na-turn off si coach? Ano naman yung pakialam natin dyan? Ito kasi mga banateros na to, puro lang kasi yan bunganga, 'di ba? Hindi man lang marunong mag-conduct ng sariling research. Puro lang talaga bunganga. Hindi ko nga alam ba't ako pinatulan ng hinayupak na to eh. Anyway, ito na nga po guys. Si Coach Oli na-turn off sa atin. Bakit na-turn off, Mima? Spill the tea. So nga po guys, nata-turn off siya sa mga vlogger na tinatawanan daw po ang hakbang ng maisog. Lalo na kapag nakakansela ito. So ang gusto niya guys, umiyak tayo. So yun po guys yung gusto niya, umiyak tayo. Kasi guys, natu-turn off siya every time na tinatawanan daw po natin guys. Ang hakbang ng maisog kapag nakakansela. Eh sino ba namang hindi matatawa? Mga jutang ng ginemis kayo, hindi na nga kayo pinayagan sa una, hindi na nga kayo welcome, pinipilit nyo pa. Tapos ngayon na hindi kayo pinayagan, gusto nyo umiyak kami? Hello, Coach Ole, basa-basa din ng Section 3, Article 4. Di ba para naman ng kahit papaano, merong matutunan niyang utak mo, hindi yung puro utog-utog lang. Ito yung sabi niya, guys. Pakinggan natin. Hindi dapat tayo, ito ako na-turn off, pagka ang isang vlogger natatawa, pinagtatawanan, yung pag nasusupil ang rally, hindi po dapat pinagtatawanan. Ano yung gusto mo? Umiyak kami. Anong gusto mo maging initial reaction namin? Ha, umiyak kami dahil nga hindi kayo pinayagan. Tukmol ka pala eh. Ikaw lang yung coach na hindi ko alam kung saan coach ka ba nabibilang. Sa coach ata to ng mga mauutog eh, siya yung leader eh, no? Kaya nga sabi ni Takeru Miyamoto, yan, kaya nga tinawag nilang coach ng Coach Oli, kasi daw po, hindi nila malaman kung saang coach. Baka malay natin, napapabilang ito sa coach ng mga mauutog. Kasi nga, kaya nga tinawag na mautog rally, guys. Kasi mostly lang mga pumupunta doon is mga tawag dito, mga inuutogan. O, tingnan nyo, si Digong, nangahalik ng mga babae. O, si Kibuloy, may kasong sex, may kasong rape. Tapos itong si Badong Arateles, kikis lang daw niya ang kanyang followers pero hinalikan sa leeg. Itong si Banat Bay, sabi nila bugaw daw. Itong si Coach Oli, naku, jabulero daw to guys. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Pakinggan pa natin. Dapat nalulungkot tayo. Kasi karapatan ng mamamayan yan. Pro-administrasyon,
anti-administrasyon, kaya ano pa mayan, hindi nyo dapat pinagtatawanan pagka pinipigilan mag-rally. Yung argumento niya guys, dapat malungkot tayo kapag pinipigilan daw silang mag-rally. Nanggigigil ako sa coach na to. Alam nyo guys, paano tayo malulungkot kung yung rally nila, tingnan nyo si Digong, seditious kung magsalita, rebellion pa nga kung minsan. Anong ginagawa nila sa prayer rally nila? Puro mura, puro bintang, puro paninira. 'Di ba? Anong gusto mo malungkot kami na hindi kayo pinayagan? Coach Oli, alam ko naman na isa ka sa mga bobong banateros, pero coach ka 'di ba? Dapat tinuturuan mo ko. Eto, basahin natin. Ano nakalagay diyan? Section 4. Section 4 yan guys, Article 3, Section 4. Ano nakasulat dito? No shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably. Nakalagay peaceably to assemble and petition the government of redress of grievances. Diba? Nagigets nyo nakasulat dyan sa sa Article 3, Section 4. Walang problema kung mag-rally kayo hanggang saan yung gusto nyo. Kaso guys, nakalagay dito sa ating konstitusyon na bago sana kayong mag-rally, dapat meron muna kayong mga sinusunod na code of ethics. Which is ano nga ba yung code of ethics na yan? Wala po dapat kayong murahan. Diba peaceably nga? Peace, mapayapa. Coach Oli naman, hindi puro lang utog-utog yung alam mo. Basa-basa din pag may time, Coach Oli. 'Di ba? Nakakainis tong na to. Ito lang talaga yung coach na naiirita ako kasi napaka-mautog. 'Di ba? Puro lang utog yung alam mo. Pero magbasa hindi. Ini-stress mo yung kipay ko. So ngayon nga po guys, So ito na nga po guys. Paano natin nasabi na mautog itong si Coach Oli. Ito, meron tayong ebidensya guys. Kasi ako yung tipo ng vlogger na hindi ako nagsasalita hanggat wala akong sapat na ebidensya. Ngayon, meron tayong isang ebidensya na yung kanyang subscriber, followers guys pinagjajabulan niya pala. Alam niyo yon, sa mga lalaki alam niyo yon. Pero ayoko masamain ninyo na si Mima Alicia bastos magsalita. Pero isa po ito guys sa aking matibay na ebidensya na itong si Coach Oli, kaya nasabi nating mautog kasi nagjajabul siya sa followers niya. Ito pakinggan nyo para masabi nyo hindi ako fake news. 2 minutes lang to guys sinuportahan, alam mo na ugali, right? Okay. Ito, pangalawang tanong bago ako bumaba. Medyo personal to. Okay. Manyak ba si Coach Oli? I think so. Medyo safe pa yung sagot ni Arlene, ha? Pasensya ka na sa talong ko, ha? Pero I think so. Kasi, okay. Yeah, okay. Sabihin ko, yes. Okay, ayan. Capital letters. Ganito kasi yan. Okay, tungkol sa Jackal issue na yan, sa akin yung marinig mismo, ha? Okay. Yari. Kung hindi ka manyak, dapat may sound effect tayo. Yung parang maalaala mo kaya, di ba? Kung hindi ka manyak, hindi ka hindi ka magtatakol. Tawag Jackal yan kasi hindi naman video call di ba? Kung video call, di ba? Pag tawag Jackal lang, takol. Tama? Okay. Para hindi maudlot yung momentum ni coach, nagmumute ako. Tuloy pa rin siya. Ayan si natatawa talaga ako kasi nasa trabaho ako. Alam niya yon, coach, nasa trabaho ako, alam mo yan. Pasinungaling mo, ilalabas ko talaga. Dahil tayo yung ganyan, nagmumute ako para hindi niya marinig na kausap ko yung pasyente ko, di ba? Tapos, ayun ba si Umul? Putang ina, sabi nakakamot ako sa ulo. Putang ina talaga. Sama na maya-maya. Ayun na yung mataas na ungol na parang, ayun, tapos na. Yan, tapos na. Di ba nagtakol siya? Nagtakol ka ako, sorry, aminin mo. Kung yung tanong ni DJ Byron na,
Tawag dito, kung manyak ka ba? Yes. Kasi kung hindi ka manyak, hindi mo gagawin yun. 'Di ba? Hindi ka magtatakol. 'Di ba? Hindi mo papatulan yung takol lang. 'Di ba? Takolero pala itong si Coach Oli eh. Takolero ka pala. La, totoo ba, Coach Oli? Takolero ka? Naku, ang alam ko lang kasi guys, scammer. Itong si Coach Oli. Paano ko nasabing scammer? Allegedly lang to guys Kasi merong isang followers niya, syempre nagbi-business din tong si Coach Oli. Syempre hindi natin yan, business niya yan, sige go ahead. Ginamit niya yung mainstream media niya, yung YouTube niya, Facebook niya, yung mga yung social media ginamit niya para magbenta. Ano yung binebenta? Kotse. Yung kotse na binebenta niya, sabi niya first hand niya daw yun. Merong DDS na bumili. Binili ni ate mo, girl. Pagbili niya, sabi walang issue. Tapos yung papel daw, ibibigay niya na lang daw next day. Ang nangyari, binenta niya yung kotse, walang papel. So galing ba sa karnap yun, Coach Oli? Tapos sira-sira pa. Yung asawa ng babaeng yun, nagalit sa kanya. Kesyo, bakit naman daw po nagbenta itong si Coach Oli ng bulok na sasakyan? Tapos, hindi naman lang po inasikaso yung kanyang client. Ang alam ko lang talaga dito, itong Coach Oli na to, sa kakahalungkat ko nga ng buhay nitong animal na to, kasi kung hindi niya ako tinira, hindi ko naman siya titirahin Nananahimik yung puso natin dito, 'di ba? Tapos ngayon titirahin mo ko, tatawagin mo kung may tililing. O ngayon, sige, sino yung may tililing sa atin? Una, nagjajabul ka sa followers mo. Hindi ka ba nahiya nun? Okay lang sana kung kalakihan niyang yung edits mo. Kaso kung maliit lang naman yung edits mo, coach ba to? Diba, hindi natin alam kung matangkad yan Siyempre, para-paras lang tayo nakaupo. Hindi din alam ng mga tao kung matangkad ako, diba? Kasi para-paras lang naman tayo nakaupo and para-paras lang naman tayo nandyan sa screen. Pero yung height ko, basta, makikita nyo na lang ako sa May 17. So, para-paras lang naman tayong nabubuhay sa mundong to. Dapat marunong tayong maging patas, Coach Oli. Para-paras lang naman tayong nabubuhay sa mundong to. Dapat marunong ka naman kahit papaano lumaban ng patas. Followers mo, niloloko mo. 'Di ba? Followers mo, binabastos mo. Kung yung mga babae niya nababastos mo, pues ako hindi. Kasi kung babastusin mo ako, babastusin din kita. Magbastusan tayo, ina mo ka. Kala mo sa akin, hindi kita papatulan? Ha? Kala mo hindi kita papatulan? Kala mo lang yun. Kala mo lang yun, Coach Oli. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko, totoo bang scammer ka? Totoo bang pinagjajabulan mo tong Arlene na to? Anong pangalan nito? Arlene Kayumanggi? Totoo ba na pinagjajabulan mo? Ha? Coach Oli, jutang ng ginemis ka, ikaw lang yung coach na kilalado kong frustrated. Alam nyo guys, wala, actually, sa Banateros, siya daw pala yung Coach Oli. Hindi ko kilala, kasi yung kilala ko lang dito, si Banat Bay, sa Banateros. Tapos, biglang may nag-message sa akin, Mima, tinira ka ni Coach Oli. Sabi ko, kaya mo na yan. Hindi ko naman kilala yung Coach Oli na yan. Tapos sabi niya, Mima, yung Banateros to ng SMNI. Okay. Sinearch ko kasi Banateros, mga sikat daw yun. Sikat ka pala, Coach Oli. Hindi natin alam. Buti nga sumikat ka pa kahit ano kahit jabulero ka. Pasalamat ka, mabait pa din sa'yo yung puong may kapal. Kahit jabulero ka, kahit scammer ka allegedly, 'di ba? Buti na lang pinagpapala ka pa din. Mabait pa din sa'yo yung puong may kapal. 'Di ba? Kasi binibigyan ka ng chance ang magbago, animal ka. Magbago ka na. Kung yung mga babae, kinakaya-kaya mo lang, pues ako hindi. Papatulan kita, Oli. Hindi ako natatakot sa'yo. Nagjajabul ka, di ba? Sige, ipakita mo sa akin yan. Jabulan kita, animal ka. Para nang matapos na yung pagnanasa mo, animal ka. Nanggigigil ako sa'yo. Ako guys, pinopromote ko yung yung equality dito at ina-advocate ko yung Women's Month. Ayaw ko yung mga babaeng binabastos. Magiging boses ako ng mga babaeng binastos mo.
Kala mo sa akin, ha? Putulin ko yung ethics mong hayop ka. Gigigil ako sa'yo. Jabuleo ka pala eh. Alam nyo guys, sa totoo lang, last content ko na lang to. Kasi madaming nagsasabi sa akin na binanata naman daw ako. Hindi ko alam kung saang live na naman yon. Pero ito lang yung masasabi ko, coach. Tandaan mo, coach. Hindi lang ako basta babae. Ako yung babaeng matapang na may pinaglalaban na hindi umaatras kahit kanino man. Tandaan mo yan, Oli. Hindi kita aatrasan. Titirahin mo ko, titirahin din kita. Magtirahan tayo. Kala mo alam nyo, sa totoo lang guys, hindi ako nakikipag-away sa mga vlogs ko. Di ba nakikita nyo? Yung vlogger to vlogger, hindi ako nagko-content ng ganun. Matagal ko nang iniwasan yung ganun kasi parang ang baba, nakakababa ng level, pero sobra na to eh. Ang daming tumira sa akin tapos dumagdag ka. Magtirahan tayo, yan pala yung gusto mo, labasan ng baho. Tinawag mo kong may tililing dahil nga lang sa aking argumento na scripted itong ginagawa nila. Bakit hindi mo bigyan ng sapat na analysis? Huwag kang mamersonal, Oli. Pinipersonal mo ko eh. Pepersonalin din kita, Oli. Ganun ka kabobo eh. Enamels ka? Gigigil ako sa'yo. Putulin ko yung ethics mo eh.